Unusual pero hindi itinuring na suspicious. Yan ang isa sa mga puntong lumutang sa testimonya ng dalawang dating Land Bank branch managers kaugnay ng pag-encash ng mahigit kalahating bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi ni Violeta Constantino, dating manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch, na apat na tseke na tig 125 million pesos ang in-encash para sa OVP. Umabot sa kabuuang 500 million pesos ang mga transaksyon. Ayon kay Constantino, si Gina Acosta na noon ay Special Disbursing Officer ng OVP ang nag-encash ng mga tseke. Ginawa ang mga transaksyon mula Disyembre 2022 hanggang Hulyo 2023. Iniharap din ng prosekusyon si Nenita Campuzano, dating manager naman ng Land Bank DepEd Branch. Ayon kay Campuzano, 3 tseke naman ang in-encash ni Edward Fajardo, na noon ay Special Disbursing Officer ng DepEd. Umabot sa 112.5 million pesos ang kabuuan namang halaga ng mga tseke. Nangyari ang mga transaksyon noong si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng edukasyon. Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Pero ang malaking tanong, ano ba talaga ang napatutunayan ng paglabas ng ganito kalaking halaga ng cash? At sa isang kasong tumatalakay sa umano'y misuse ng confidential funds, saan dapat sumunod ang prosekusyon mula rito? Para himayin ang legal na kahulugan ng mga testimonya at ang direksyon ng impeachment trial, kasama po natin si Law Professor at isang bayan co-convener, Attorney Howard Calleja. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Calleja. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Kamusta ka na? At hello sa ating mga kababayan at inyong tagapanood. Okay naman po at salamat po sa oras muli, Attorney. Attorney, unahin ko po natin itong salitang unusual. Sa legal na pananaw po, ano ba yung importansya ng pagpapatunay na hindi pangkaraniwan ang ganito kalaking encashment? Sapat ba ito para magtaas ng red flag o simula pa lamang ito ng mas mahabang evidentiary trail? Titingnan natin, no? Kasi ang nakakagulat dito, they used the word unusual. They did not use the word suspicious, no? Kasi under AMLA, dapat nilang rini-report ito as suspicious. Kaso nga, it appears, pati rin dun sa sagot ng mga testigo kahapon, yung mga nasa land bank, parang feeling nila unusual dahil nga ito ay cash, pero they seemed na parang merong itong hindi to them, no, hindi illegal to them, no. Although to me that is a legal conclusion na hindi nila, they are not competent to testify to kasi nga galing gobyerno ito. Pero kung titingnan natin, Cheryl, sila ay land bank, sila ay depository ng ating pera, kaya nga government institution yung dunadaanan ng mga government departments natin and offices, para nga sila dapat ang mag-safeguard. So dapat whether or not sa tingin nila ito ay unusual lamang at hindi suspicious, klaro naman, sinabi naman nila na 500,000 dapat rini-report nila as a covered transaction and as a suspicious transaction because nga, sabi nga nila unusual sa laki at cash pa. So tingin ko medyo may pagkukulang ng konti on that side. Pero alalahanin din natin, Cheryl, as part of the prosecution, sabi mo nga, saan papunta ang prosecution, na ano naman nila nakuha nila yung objective kasi ang objective lang naman for this part of the
witness, yung kanilang testimony, is that may pumasok na pera galing OVP at galing DepEd sa Land Bank. At yung pera na yon sa Land Bank, winidraw ng taga OVP at taga DepEd amounting to a total of 612 million, 500 sa OVP, 112 sa Land Bank, sa DepEd, at ito ay under the authority nga ng Vice President niya sa OVP at then Secretary ng DepEd na si Vice President Sara. So klaro po 'yon. May dumating, may na-receive at may receive at mayroong kinuha ang opisina ni VP Sara. So yun po ang i-establish ngayon. Kung saan po ginamit yan, kung yan po mali ang paggagamit, yan po siguro ang susunod na mga titignan ng ating mga testigo na ihaharap ng prosecution. Attorney Calleja, nilinaw din na bagamat unusual yung transaction nga para sa mga testigo, hindi ito itinuturing na suspicious transaction. Kanina po may nabanggit kayo, ito gusto ko lang malaman yung gaano kahalaga yung distinction na yan, at sino ba talaga yung may kapangyarihang magdetermina kung ang isang transaksyon ay suspicious sa ilalim ng batas. Kasi sabi nyo, kung ginamit nila yung suspicious, dapat inireport nila ito sa AMLAC. So Tama ngayon, po. so because maybe hindi nila inireport sa AMLAC, kaya ang ginamit na lang na word ay unusual? Yun na nga ang nakakataka kasi nga parang inisip na ito in the regular course of business ng government agency, which is the OVP in one case and in the other case sa DepEd. Pero nakakataka dito, sabi ko nga, dapat they should have used prudence, they should have used, kumbaga, their better judgment, na they should have just reported this to the AMLA. Wala namang problema to report it. Hindi naman mo sinasabing illegal once you report it. You just alert the AMLA na may lumabas na ganito na sana, hopefully, baka sa susunod, hindi mangyari ulit. Kasi kung titingnan mo, Cheryl, quarterly yung pagka-disburse, parang regular disbursement every so often, no? Every so many months. No? So parang kung titingnan natin ito, parang ang nakakatawa, parang bang alam nila kung magkano eksakto, kung ito ay confidential at intelligence funds, di ba as need basis nga ito. So pwedeng ngayong araw na ito, ngayong linggo, 1 million, next week siguro 10 million, depende nga sa pangangailangan. So yun din ang tanong natin, at saka klaro naman na sinabi niya nga unusual dahil dati hindi naman naglalabas yung OVP at DepEd ng ganitong amount. Ito lang po ay nangyari sa panahon ni VP Sara or ni Secretary Sara nung siya ay DepEd Secretary at VP at the same time. So titingnan natin ano ba yung trend ng opisina na yan. So kaya dapat, sabi ko nga, they should have exercised better prudence, better judgment, na dapat since it was way beyond, more than 200 times or 2,000 times ata, hindi ko alam yung mathematics niyan, na of the 500,000 threshold, so dapat report nila as not only as a covered transaction, but a suspicious transaction already. Well, with that, na-discover natin na nangyayari ito, so yung parting yan magsilbing aral or paalala sa government. Kasi, okay, moving on dito sa impeachment trial din po, Attorney Calleja, pag-usapan natin yung actual na pag-encash naman. Normal nga ba sa government disbursement ang daan-daang milyong piso na kunin ng cash? O may Yun mga nga, safeguard at mas karaniwang pong paraan ng pagbabayad na dapat sundin para may malinaw na audit trail? Dapat nga, di ba? Ang sabi nga rin sabi rin nung branch manager, hindi naman kagulat-gulat yung amount. Kasi marami naman dumadaan sa mga department yung amount na ganyan. Kaso, ang dumadaan ay cheque. Which is yun nga sinasabi mo, Cheryl, nandun nga yung audit trail. Yun nga yung sinasabi natin, kung may cheque, may resibo. Sino ba binagbibigyan yan? At klaro naman din yun kasi yung babagsakan din ng pera na yun, let's say bank account or account ng isang kumpanya or person, klaro naman na meron ding check on the other side, or checks and balance on the other side of the coin kung sino yung magre-receive. Kaso ngayon nga, kung cash, hindi natin alam. Plus, titingnan natin, Cheryl, yung parang unusual na transaction dito is that kung cash ka, dinaan din sa backdoor, di ba? May 4 na bag na dinaan sa backdoor. Na tingin ko, ang nakaka-plus para sa prosecution,
later on makakabit nila yung testimony ni Madriaga. Kasi sinabi rin ni Madriaga na merong 4 na gym bags o 4 na duffel bags or ang laman pera galing nga sa bangko, galing nga sa land bank. So I think that's why I said yung enough yung testimony nung dalawa, although sabi ko nga medyo nagkulang from the unusual to the suspicious, okay lang sa akin yan. To me, that is not much of an issue kasi ang pinupunto lang dito is that merong pera galing OVP, galing DepEd na linabas by authority of the Vice President at ito ay linabas ng cash at ito ay kinuha ng mga tauhan ni Vice President Sara. So klaro po 'yon. At sabi ko nga nagtutugma dahil nung sinabi nila galing sa mga gym bag or duffel bag, yun din po ang testimony ni Madriaga na Saan nagsabi natin to? na naubos ito within how many days lang, no? Pag-process, Less than lalagay- 11 may days. halaga ba yun? Okay, linawin lamang din po natin yung burden of proof. Sa impeachment trial, nananatili ba sa prosecution yung responsibilidad na patunayan yung aligasyon ng misuse of confidential funds? At ano po yung antas ng ebidensyang kailangan para makumbinsi ang mga senator judge? Ngayon, siyempre, ang burden of proof is always in the prosecution, ano? Palagi na sa kanila yan kasi they have to prove their case. They cannot rest on the weakness of the defense, no? They always have to prove their case, number one. Number two, yung sinasabi natin, proof beyond reasonable doubt, hindi po ito criminal proceeding, kaya hindi po ito proof beyond reasonable doubt. Pwedeng substantive proof, pwedeng enough proof, substantial enough for the senator judges to think na she committed an impeachable offense. Tama na po yun, no? Hindi po kailangan na talagang 101% certainty yung beyond reasonable doubt na sinasabi natin. Ito po yung sigurong may kahirapan na tanong. Confidential po ang pondo, Attorney Calleja. Confidential. Pero hindi naman siguro ibig sabihin na walang accountability. So anong Opo. paper trail po yung dapat pa rin umiiral mula sa pag-release, pag-withdraw, pag-disburse hanggang sa liquidation? Applicable pa rin ba dito yung principle na follow the money? Opo, kung makikita mo, Sharon, meron niyang dispersing officer, special dispersing officer, SDO. Siya rin po yung nag-receive ng pera. Di ba si Acosta, if I'm not mistaken, is one of them. And then, siya rin po ang bahalang magbigay o sabi mo nga, mag-disburse yung follow the money. Kay nino ba niya binigay? Dapat may resibo rin yan. So, klaro po yan. At nasa COA rules naman din po yan. At I think they would have a COA witness later on to be called. Ano ba yung proseso? Kasi hindi naman ibig sabihin, Cheryl, na confidential, hindi mo na i-report. Ang confidential, ini-report pa rin yan sa COA. Meron din silang proseso at meron din mga resibo na dapat binibigay. At ang tinatanong nga dito is yung special disbursing officer. So klaro naman po yan, siya yung nag-receive. Ang tanong, siya ba ang nag-disburse? Siya ba ang nagbigay sa mga tao? O siya ba ang nagbayad sa mga kinauukulan kung ito mo ay dapat gastusin ng opisina ni Vice President o ng DepEd? Okay. Sinabi po ni Senator Judge Ping Lacson na limitado sa paglabas nga o pag-withdraw ng pera ang personal na kaalaman ng dalawang bank witnesses. Yun po yung napuna niya. Kung ganoon, Opo. so anong susunod na uri ng testigo o ebidensya na kailangan ng prosecution para maiugnay itong withdrawal sa umano'y misuse ng pondo? Kailangan po ba nilang magharap ng mga taong may direktang kaalaman dito nga sa pag-disburse? Itong dalawang disbursing officers na ito, yung sa DepEd at saka sa OVP, kailangan maiupo sa witness stand. Well, pwede nilang iupo yan, Cheryl. I would think they would, if ever tawagin nila, there might be hostile witness kasi syempre, testigo yan ng depensa o hindi naman nila, unless mag-cooperate sila, no? At saka sabi ko nga, meron silang testigo, yung si Madriaga, na sabi ko nga kanina, Cheryl, yung first part ng kanyang testimony, yung pagkuha ng mga gym bag, yun collaborative na yon. So ang tanong, saan ba napunta yung gym bag na yon? Yun ang isang, kumbaga, mag-connect para makita kung illegal yung disbursement. Kasi ang pagkuha naman ng pera, yan may, sabi nga, may authority, nandun yung disbursing officer. So pwedeng meron niyang semblance of regularity kasi nga, kaya nga siguro yung mga bank manager, hindi nila rin report as suspicious kasi feeling nila it's part of the
regular course of business ng OVP at DepEd. Pero naklaro naman na sinabi rin na minsan lang nangyari ito. Ito lang first time in the history. So yun din po yung ating iisipin na kung saan napunta yung pera. Kasi nga kahit sila nagsabi, para saan nga ba ito? So I think yun yung next part na kailangan patunayan ng prosecution. That's why they would call you nga, malamang si Madriaga, malamang, di ba, nakalista rin dyan si Mary Grace Piatos. Titingnan ba, totoo ba na may Mary Grace Piatos? Yung PSA records report, yung statistics report. Kasi kung yung mga nakapangalan doon sa kanilang disbursement report, yung mga binigyan nila ng pera ng mga tao, yung pala, di ba, sabi nga ng PSA report, hindi man sila existing, hindi man sila patay o buhay, non-existing yung mga taong yan. So, worse than dead, no? Hindi man sila tao. So, yun ang isang tanong diyan. At siguro ang next diyan yung COA, no? Paano ba yung audit na yan? Na audit na nabigay ba nila yung mga resibo nila properly? Okay, balikan ko lamang po yung dalawang disbursing officers. Wala po ito, syempre doon sa mga testigo sa prosecution. Pero may nakikita niyo po ba yung kahalagahan na sana'y madala sila o mayupo sa witness stand? At kung mahalaga ay pwede ba yan i-request ng prosecution para doon sa mga katulad namin na hindi naman nakakaintindi talaga ng mga legal na proseso, no? Or pwedeng pag nakita ng isang senator judge na yung need para mas makita yung connection, mas maintindihan yung trail nung pera, ay pwede pa rin po maipatawag? Opo, pwede po yan. And we recall, Cheryl, tinawag yan doon sa House investigation, di ba? Doon sa House committee. Umupo sila doon. So I don't see any reason why they should not appear before the impeachment court. And I recall they are named as witnesses for this article. So I kumbaga expect and foresee na tawagin sila. At yun na nga, kung hindi man sila mag-cooperate, they can be identified as hostile witness. Pero kung mag-cooperate sila, pwede sila to come in as a regular witness for the prosecution. Depende po yan sa kanilang willingness to cooperate. Sa pagpapatuloy po ng trial sa Lunes, ano yung pinakamalaking evidentiary gap na kailangang punan ng prosecution? Napatunayan na nila ang paglabas ng pera, pero ano yung kailangan nila pong patunayan susunod para maiugnay ito sa mismong aligasyon ng misuse? Yun nga, ang importante dito, Cheryl, is saan napunta? Kanino napunta? Tunay ba yung mga pangalan? Tunay ba si Mary Grace Piatos? Which I think tatawagin nila yan later on or hahanapin nila. Tunay ba yung mga resibo na let's say yung libo-libong safe house na milyon-milyon, mas mahal pa sa Shangri-La Hotel or something. So yan po ang mga ikokonekta at yan po ang mga kanilang tatawagin. At sabi ko nga, very explosive si Madriaga kasi siya mismo alam po niya kung saan napunta at saan binigay at saan naubos itong perang ito. Sabi nga, within less than 11 days. So, yan po ang kailangan natin mga sundan. Pero siguro mahaba pa ito. It would take a couple of weeks kasi part by part po ito. Hindi po ito masasabi ng isang tao lang, Cheryl. So, kailangan i-connecta to ng ilang testigo one by one. Punta naman po tayo, Attorney Calleja, dito sa ethics complaint laban kay Senator Judge Pia Cayetano kaugnay ng inedit o spliced video ng pahayag po ni House Prosecutor Shel Diokno bilang isang Senator Judge. Mas mataas ba yung inaasahang standard of conduct sa kanya habang dinidinig po ang impeachment case? Of course, Cheryl. And maalala natin, they had nag-oath sila, no? They gave an oath na they should be neutral, not biased. So nakita ko rin itong video ito at panood ko rin yung buong trial nung araw na yon. Hindi talaga ito yung tanong at sagot dun sa sequence na yon. So klarong-klaro na kumbaga ito fake news o kumbaga ginawa para lang to show na hindi tama yung sagot where in truth and in fact klarong-klaro naman yung sagot at klarong-klaro yung pagkaka-defend ni Congressman Chel Diokno at maganda yung kanyang sagot. So I think ang klaro dito is that dapat maging neutral ang mga judge. Yung pag-voluntary inhibition o yung recusal
is a voluntary judgment on the part of the senator judges. So sana man lang they should be true to their oath. At sabi mo nga, mas mataas ang hinihinging expectation, yung level. Totoo, mas mataas yan. Pero sana ipakita naman nila sa taong bayan na kaya nilang gampanan yung kanilang role. Hindi katulad ngayon na para silang one-sided o para silang, hindi sila senator judge, para siyang defense lawyer. So, meron ng defense team, meron pang defense dun sa mga judges. Na hindi naman maganda dahil hindi ito yung dapat tinitingnan natin in an impeachment trial. At sa inyo pong pananaw bilang abogado at law professor, kung ang isang video ay inedit sa paraang nababago o nawawala ang mahalagang konteksto ng sinabi ng isang prosecutor, maaari ba itong magtaas ng legitimate question tungkol nga sa impartiality ng isang senator judge? At ano rin po ang pwedeng maging aksyon ng Senate President or ng ating presiding officer? Maybe hindi po nila paalalahanan in public, pero to call their attention kasi they're supposed to be fair. Yun na nga, I said they should uphold their oath. They should be neutral, they should be fair. Pero ang isipin natin dito, Cheryl, kahit nasabihin natin i-censor siya or let's say paalalahanan or kahit nasabihin at worst, no? Mag-voluntary inhibit siya, ang problema, senator pa rin siya eh. So kasama pa rin siya sa 24 number doon sa 16 2/3, no? So it would not affect the vote, it would not affect the outcome, the result. Kasi kung siya ay mag-inhibit, kasama pa rin siya. So palang naging no lang yung kanyang instead of no, naging absence lang yung kanyang vote, which would in effect be a no vote. So ganun pa rin ang epekto nito. Ang magiging effect lang nito siguro is that wala na yung panggulo sa trial, bibilis yung trial, but the overall effect of her vote would be the same. So hindi ko alam kung ano ang purpose, end goal or end game to inhibit her. Maybe it's just to censor her para nga hindi gumulo yung trial. Paghuli po, attorney, habang papasok tayo dito nga sa mas technical na bahagi ng trial, mas marami ng bank records, liquidation documents at testimonya. Paano natin masisiguro na hindi mawawala po ang taong bayan sa usapan? Bakit mahalagang maintindihan ng ordinaryong Pilipino hindi lang kung saan napunta ang pera, kundi kung paano gumagana ang accountability sa paggamit ng confidential funds? Well, tingin ko tuloy-tuloy yung ating katulad nito papaalala sa ating kababayan, tuloy-tuloy yung ating pag-inform sa ating mga kababayan. And sana, like what I've always asked in previous interviews, that yung mga kababayan natin also have an open mind. No? Hindi dapat one-sided or one-track mind tayo, number one. Number two, mahaba pa ito, totoo. Pero ito talaga yung prosesong dadaanan natin at sana pakinggan nila mabuti yung mga dokumento at yung hindi masyadong technical. Siguro ang hingi ko lang sa presiding officer and sa ating mga senator judges is that let's not be too technical, but let's make sure that the truth and the evidence will come out para ito ay ma-appreciate ng ating taong bayan mismo. And I think there's also a motion or a move na itong mga dokumento na ito ay mapakita sa taong bayan at maging, let's say, available. Kung ito ay magawang paraan, malaking tulong po ito para sa edukasyon at para sa accountability at transparency na makita, hindi lang through video or through TV, pero makita talaga, pwede na lang examinin mismo yung dokumento. So kung pwedeng talagang i-open yung mga ebidensya, yung mga testimony and object evidence, mas maganda po yun para makita at ma-appreciate ng ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong oras, Isang Bayan Convener, Attorney Howard Calleja.